Hindi lang niya pinapadali ng mga kadugo mo. Ito rin yung mga tao sa buhay mo na pinapatibok ng puso. Papansin nga ni Court ang kakaibang trato nga ng mga classmate niya dito nga kay Lilet. Dahil sa kabila ng silang dalawa ang nagpapanalo ng kaso ay tela na kay Lilet lamang ang atensyon. Kaya naman itong si Court ay nakaramdam ng inggit kung kaya't naiinis na siya. Nung una ay okay lang, ngunit kalaunan ay nagtatanim na nga siya ng sama ng loob dito sa kanyang kaibigan na si Lilet. Samantala, ito nga si Lilet ay inalalayan nga ni Bonnie pababa na nga dahil tila susuray-suray na nga ito at hindi na makapaglakad ng maayos. Nasobrahan nga kasi ito sa pag-iinom ng alak. Hindi ito sanay kung kaya't hindi niya makontrol ang kanyang sarili. At dito nga ay magtataka nga itong si Bonnie kung bakit nagpakalasing siya. Ano umano ang kanyang problema. Langon na nga siya sa alak. Dito na nga ay sabi na nga niya ang tinatago-tago niya. Sinabi na dito kay Bonnie na hindi na niya kayang ilihim pa ang kanyang nararamdaman. At hindi na nga siya mapalagay. Sinabi na nga niya ang katotohanan na mahal niya nga itong si Bonnie kung kaya't naiinis siya sa kanyang sarili. At huwag kumanong mag-alala itong si Bonnie. Hindi man ito nakapagsalita, inunahan na nga ito ni Lilet sa sinabing hindi naman daw niya ipagsiksikan ng kanyang sarili. Ang gusto lang daw niya ay sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman nang sa ganun mabawasan ang sama ng loob niya rito. Nagsiselos din kasi itong si Lilet dahil dumidikit din kasi sa kanya itong si Era na hindi lang niya katunggali sa Court maging sa puso pala ni Bonnie dahil ito palang si Era ay may lihim din na pagtingin dito kay Bonnie. Bukasan nga, akala ni Lilet ay walang nangyari. Noong gabi na nalasing siya. Subalit meron na pala siyang nagawa na hindi na dapat sinabi dito nga kay Bonnie. Dahil sa pangyayaring iyon ay makaramdam na nga ng pagkaalinlangan nitong si Bonnie kung kaya't maisipan nito na magdumistansya muna dito kay Lilet dahil natuklasan nga niya na may lihim na pagtingin na pala itong si Lilet sa sobra nilang pagka-close. Buong akala kasi ni Bonnie ay talagang kaibigan lang ang tingin ni Lilet sa kanya. Subalit iba na pala. Bukasan, naisipan nga ni Lilet na dumaan nga sa office nga nitong si Bonnie. Tinawagan niya ito, hindi siya nagpaalam na naroon nga siya sa upuan at sinabi nito na kung gusto daw ni Bonnie ay pupuntahan daw umano siya sa office dahil meron siyang pagkain na masarap at gusto niyang ibigay dito. Subalit, tinanggihan siya ni Bonnie at sinabi nito na pasensya ka na Lilet dahil wala ako sa opisina ngayon. Ngunit ang pinakamasakit, palabas na ng opisina itong si Bonnie at nakatingin sa kanya itong si Lilet na nakaupo nga sa may upuan. Maiwasan na masaktan nga ni Lilet sa pangyayaring iyon dahil bistado nga niya na itong si Bonnie ay nagsisinungaling sa kanya. Isang sinyales na gusto ba ni Bonnie na iwasan na nga ng tuluyan itong si Lilet dahil sa tunay na nararamdaman niya. Sinabi naman ni Lilet sa kanyang sarili, ano kaya ang kanyang nagawa? Bakit ganoon biglang nagbago ang pakikitungo ni Bonnie sa kanya? Mayroon kayang nangyari na hindi niya alam nung gabi sa bar? Ito namang si Court ay pinasa nga ang video dito kay Bonnie na siya naging dahilan din kung bakit makapag-isip na nga si Bonnie na iwasan nga itong si Lilet dahil sa pangyayaring iyon. Lalong makapag-desisyon nga itong si Lilet na umiwas na lang at piliin na lang na manahimik. Dito nga kasi itong si Era ay babantaan siya. Sinabi nito na hindi niya nagugustuhan ang pagkikipagdikitan dito kay Bonnie. Ayaw niya na may kahati. Sinabihan pa nga siya na maghanap na lang umano itong si Lilet na kasinguri niya. Maghanap na lang umano itong si Lilet ng half human dahil yun daw ang nababagay sa kanya. Hindi umano siya bagay kay Bonnie. Malayo ang agwat nila sa isa't isa at kaibigan lang ang tingin ni Bonnie sa kanya. Iyak na lamang si Lilet sa kanyang mga narinig na mga masasakit na salita at panlalait nga nitong si Era. Wala naman talaga siyang laban dito sa napakagandang si Era at bagay na bagay nga sila nitong si Bonnie. Kamali-malay itong si Era na ang kanyang nilalait pala ay isa pala niyang half-sister na hindi pa natutuklasan ng lahat. Si Lilet kasi ay anak din ni Attorney Simmons na matagal na niyang hinahanap-hanap na hindi pa nga niya nalalaman. Ano kaya ang mangyayari kapag natuklasan ni Era ang katotohanan ng kapatid niya itong si Lilet? Natitiyak kong hindi nga niya ito matatanggap dahil masyado itong maarte at mataas ang tingin sa kanyang sarili.